Anong nakita mo sa kanya na nagsabi sa'yo na siya na talaga? Honestly, sobrang simple lang. I like being with her. One of the things that really attracted me to Mikael was he was such a talkative person. May Yes. I invite Miss Bones Daes? Hi, Mrs. Daes! Hello, Yang. Sa late night newscast na Saksi, pinatatakam niya tayo sa kanyang short but sweet segment na Midnight Express. Samantalang ipinamamalas naman niya ang kanyang acting prowess sa latest drama romance series na Love of My Life. And just 2 months ago, pinakasalan niya ang tunay na love of his life na si Megan Yang. Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ni Mikael Daes. Nanunsyo ni na Mikael Daes at Miss World 2013 Megan Yang na they already tied the knot this weekend. Sa pagpasok ng taong 2020, marami ang nagulat sa pag-iisang dibdib ng showbiz couple na sina Mikael Daes at Miss World 2013 Megan Yang. Cheers. We're done. Pero wala naman daw dapat ipagtaka. Dahil sa totoo lang, mahigit 9 na taon na pala silang in a relationship. Kaya naman ito na yata ang pinaka-exciting na parte para sa buhay ni na Mr. and Mrs. Mikael Daes. Hi, Mikael! Oh, Hello. hi, Miss Pia. How are you? I'm good, Thank you. I'm good. Good to And see I you. would like to order you a coffee, okay lang ba? Ah, yes, please. Kamusta ang buhay may asawa? Still the same. Still the same. Relax lang, Oo, relax lang. Tagal na kami kasama ni Megan, so Oo. after the wedding, parang wala masyadong maraming pagbabago. O total may kape na tayo at may pangmerienda pa. O, pwede na tayong magkwentuhan. Marami tayong Yes, of course. pagkukwentuhan. Kahit anong gusto mo itanong sa akin, I'm an open book. Taong 2010, nang pagtagpuin ng tadhana, sina Mikael at Megan. Paano ba nag-umpisa yung love story ninyo ni Megan? So we met September 27, 8 or 9. One of those. Okay. O, Si basta, Megan naalala niya to September eh. 20-something. 2010. It was an event. I was a model and Megan was a host. And nagkakitaan lang kami doon. So after the event, we realized we had a common friend. So after that, our common friend would put us together during pag tuwing lumalabas kami. And then doon lang nagsimula. 100 days later, Jan 6, she became my girlfriend. And because they wanted to keep their relationship private, itinago nila ang kanilang relasyon sa publiko. Hanggang sa aminin nila ito finally noong 2017. I was doing the show Legally Blind. Okay. In the press con, syempre naging friends ko na yung press, di ba? Nagchichikahan kami. Lagi nila akong inaasar, kailan na? Yung kay Megan, kailan natin sasabihin? Kailan namin gagawa ng our news article? Sabi ko, alam mo, nandito na siya sa GMA. Sige, tara, pag-usapan na natin. Lahat sila, grabe, oh. Biglang Oo, alert na. nagsilapitan lahat sila. Nagsilapitan Okay. silang lahat. One of the things that really attracted me to Mikael was his personality. He was such a talkative person. I don't think I've ever met anyone as talkative as Mikael. So that really drew me to him kasi we would have endless conversations. And after 9 years of being together, they finally tied the knot. Una, sa Kalerwega Church sa Batangas. At sumunod naman sa bayang sinilangan ni Megan sa Subic, Olongapo City. Kalerwega, that was Jan 10. And then Subic, Jan 25. And yung Jan 10, yun yung official wedding, yung wedding ceremony with the marriage contract. Pero napaka-konti lang namin doon. We were like, I think, 12? And then Jan 25, yun talagang original date namin. And yun yung celebration with all our loved ones and family and friends. And yun yung party. Anong nakita mo sa kanya na nagsabi sa'yo na siya na talaga ang babaeng pakakasalan mo at siya yung babaeng itinadhana para sa'yo? Honestly, sobrang simple lang. I like being with her. Ganun yun. Yeah, we like being with one another. And I know I can be happy with her for the rest of my life. You can be happy with a person, tapos magkasama na kayo, nag-enjoy naman kayo sa isa't isa. You're great friends together, then why not? Pero ang masasabing nagpatibay daw sa relasyon ni na Mikael at Megan ay ang kanilang pagiging travel buddies. At isa sa mga yung talaga na pagkakasunduan nyo, travel, di ba? Yes. Kasi yung doon sa vlogs nyo at saka sa mga posts nyo, lagi kayong nagka-travel. Minsan hindi rin planado yung mga biyahe nyo. I would say
75% of our trips were unplanned. Yan talaga, hashtag travel goals, di ba? Since nagpag-uusapan na rin natin ng travel, okay, meron kaming inihandang special game para sa iyo. Ito, meron akong globe. Tapos, meron akong mga questions for you. And then, hahanapin mo sa globe yung sagot. So, trivia. Trivia to, ha? Game. Okay, ito napakadali nito. Anong capital ng England? Here, England, London is here. There you There go. you go. Ano bang special para sa iyo about London? Well, si Megan was in London for almost a year dahil sa Miss World. And dahil doon, I think 2 bisita ko sa kanya at that time. So, it was very special to us. Kasi yung first time na nakita ko siya after she won was in London na. Ito, ang bansang ito ay kilala bilang the Land of Fire and Ice. The Land of Fire and Ice. Yes. Is that Iceland? Yes. Hindi nga. Yes, Iceland Iceland. talaga? Yes. But basically, when you're on the ice, you have to act like an aggressive penguin who has been riding a horse for 2 weeks. So very remote yung mga napuntahan namin. So, kakaiba yung experience. Kasi syempre, there are places that you can go to na madaming turista. Alright. Nako, napakadali nito. Sa bansa ito nakilala si Hachiko. Hachiko! Oh, okay, my favorite one, Japan. Asia is here and Japan is over there. Hey guys. Welcome to Osaka. Okay, nakailang beses na kayo sa Japan? Nabibilang niyo pa ba? Not quite 10. Almost. In between 5 and 10. Wow. So, ano yung mga tips mo for travelers? First one is to save. Sa kinikita mo, portion 1 and put it in a bank account. Pero kailangan every month naglalagay ka. Ito yung travel bank account mo. Okay. So, di ba? It doesn't matter how much that is, di ba? Just keep putting and over time, baka magulat ka na lang, oh my God, may pera akong ganito. Learn a thing or two about Mikael here on Pia Asks. Something that you cannot live without. Coffee. Aha, okay. Who is your ultimate idol? Michael Jordan. Yun Michael Jordan. Kung hindi ka artista, anong trabaho mo ngayon? Banker, for sure. Ultimate travel destination? Antarctica? Yes. Ito. Live abroad or live here in the Philippines? Live in the Philippines but live abroad in like 3 months at a time. Naisip ko na yun. nice. Ikaw pala yung sinasabi ni Stefano na kapatid niya. Ay, ako nga ho. Pero sana magaganda ang mga sinabi ni Stefano tungkol sa akin. Sa pinakabagong teleserye na Love of My Life, ginagampanan ni Mikael Daes ang katauhan ni Nicolay, ang itinuturing na black sheep ng pamilya Gonzales. Kiel, papasa naman ng kanin, oh. Makikisuyo lang po. 5, 4, 3, 2, action! Hi, Nicolay! Hey guys, Mikael Daes here and you are on the set of Love of My Life and tara, mag-tour tayo. May mga castmates yata dito. Okay. Sorry, strict sila. They don't like me here at all. Okay, so Vanessa, ni Carla, they're all here. Katatapos lang namin ng eksena. Super heavy, the best scene in Love of My Life. Grabe. Thanks guys for saying hi. Masayahin kasing tao. Very bubbly siya, energetic. Kapag nasa set siya, kumbaga buhay lahat, parang gano'n. Kasi I've worked with Mikael before sa small family. So hindi na po ito yung first time na mag-work kami together. So talagang okay na po yung mga pinagsamahan namin. Actually, kung hindi nyo na itatanong, kami magkakatuloyan dito. Oh, just kidding lamang po ha. Kinapulang ko lang po yung mukha ko. Of course, Mikael is such a sweet human being. On and off cam. Pero sino ang mag-aakala na sa likod ng very bubbly and outgoing personality ni Mikael, ang isa palang mahiyaing bata noon. Kaya nga hindi rin daw niya naisip na magiging artista siya balang araw. January 6, 1988, nang ipanganak si Mikael Stefano Banzon Daes. Pangalawa siya sa 9 na magkakapatid. So sa bahay, maingay kayong lahat, magkakapatid? Actually, no. Nung bata kami, yes. Ang gulo namin lahat. Pero now, mas kalmado. Paano kayo dinidisiplina ng mga magulang niyo? Yung tatay ko at that time, kasi he passed already, 2006. Oh, okay. Strict siya. So siya yung bad cop. And then yung nanay ko naman, siya yung good cop.
So may balanse. Oo, balanse sila, Oo. balanse sila. Magkakasama kayo lahat, same school. Except for yung Same girls. school, fortunately, salamat sa mami at daddy ko, nakapag-Ateneo kami. Yung sisters ko nakapag-Assumption. Ano na lang mga hobbies mo? Ano yung mga extracurricular activities mo nung grade school, high yung school? hobby ng bayan, basketball. Basketball. Nasa team ka, di ba? Yes, I played for the team. Oo, Basketball was my first love talaga. It really was. So nagbalak ka rin ba maging professional basketball player? I think at one point, yes, I wanted to be one. Parang gusto ko sanang subukan. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin na makuha si Micael bilang ramp model. Eventually, ito rin daw ang naging daan para makapasok siya sa showbiz. Paano ka napunta sa pagiging isang model? Dahil sa pangangailangan ng pera. Hindi, Ganun ba yun? nag-graduate na ako. Nag-graduate na kasi ako. Graduate ng college. Nung nag-graduate ako, automatic. Wala nang allowance. As in, wala na akong pera. At the time, hindi ko pa balak magtrabaho. Gusto ko parang enjoying yung summer after college. So ginawa ko. So that was my first ever go-see. Was Fashion show for ba yun? Fashion Week. Okay. And napakaswerte ko dahil marami akong nakuhang trabaho nun. I think I got like 7 shows Wow. at that time. So syempre, isipin mo, from zero, from nga. walang kita, biglang 7 fashion shows. Sabi ko, wow! And then after that one, nakita yata ng GMA yun. And si Miss Annette Gozon was the one who reached out and said, hey, would you like to talk? Or would you like to meet about GMA? And then the rest is history. Eventually, nag-GMA ako. Kung ikaw nasa katayuan ko, marahil yun din ang gagawin mo. Sa kanyang kauna-unahang proyekto sa Kapuso Network, nakasama si Micael sa epic serye na Amaya, taong 2011. Tila malalim ang iniisip mo, Lumad. May mabigat akong suliranin na Maya. Nung pumasok ka sa showbiz, wala ka pang acting background noon. Zero talaga. So paano mo pinaghandaan yung Amaya? Oh my God. Okay, so nag-acting workshop naman ako. Okay, Pero workshop. siyempre, nakapag-workshop ako for what? 2 weeks? So talagang trial by fire. Kahit busy ko, I make it a point to visit her. Sa sumunod na taon, ang love team na Mikan o Micael at Andrea Torres ang talaga namang kinakiligan ng mga manonood. Sa kanilang unang proyekto, gumanap sila bilang Cecilia at Carlos Miguel sa remake ng hit teleserye na Sana Ay Ikaw Na Nga. Cecilia, ikaw ang gusto kong Utang na loob, umalis ka na. Nag-start kami actually, super hate namin yung isa't isa. Merong nangyari na nagkatampuhan kami as a love team. And then, kung kailan pa natapos yung show, yung first show namin, Sana Ikaw Na Nga, doon pa kami naging super close. Ngayon, magluluto ka para sa akin? Oh! Ibang klase ka talaga! Alam mo, Mula nga noon, palagi na silang magkasama off-camera at syempre, sa iba pa mga proyekto. Kabilang na ang romantic comedy soap na With a Smile. Ana Sandra? Hey. Are you okay? At ang suspense drama na Ang Lihim ni Ana Sandra. Basta magkasama tayo. First love team partner. Yes. Kamusta yung experience na biglang magkaroon ka ng ka-love team? You know, my experience with Andrea, I can only say good things talaga. What an experience and what a friendship that me and her developed. If 10 years from now, hindi kami magkita, pag nagkita kami ulit, sobrang close kami ulit. Ikaw, hindi ka ba napapagod dyan sa katayuan mo ngayon? Mula sa pagiging leading man, gay role naman ang sunod na ibinigay kay Micael sa sitcom na Small Family. Yung kulay mo! Kulay ka magong kay lalaking lalaki. Halika dito! Halika dito! First gay role, malaking adjustment dahil natatakot ako kung ano iisipin ng mga tao. Sa totoo lang, Small Family gave me the courage to say, kaya ko to kahit ano. Sabi ko lang kay Bernie, kay paring Micael, ako napaka-versatile na actor talaga niya. At the same time, hindi kanya pababayaan sa set kasi the moment na pagdating mo pa lang sa tent, talaga namang ituturing kanya parang brother ka na niya, ganyan, nakikipagkwento ng mga personal na mga bagay-bagay, mga ganon. Bro, dapat kabisado na rin niya ako. Sa kasalukuyan, panibagong challenge daw ang role na ginagampanan ni Micael sa drama series na Love of My Life. At this point, Micael, ano pa yung mga dream role mo? Any role is a dream role. I mean, yung sa Love of My Life, hindi ko alam na ibibigay yun sa akin and now I'm absolutely loving the role at sana magustuhan ng mga kapuso na nanonood. So no dream roles. I think the next role will always be an amazing role.
Bukod sa nakahiligan ang pag-inom ng kape, natutunan na rin daw ni Micael Daes ang paggawa ng tinatawag na latte art. Latte milk, hindi mo magagawa. Yeah, so kailangan mo i-froth yung milk para kumapal siya. Para pag linagay mo, lulutang yung milk. Yep. Anong gagawin natin, Micael? Okay, I'm just gonna pour for you and try to make latte art. So, Wow, latte art. the last time I tried this was a couple of months ago. Okay, that's like latte art number 1. Nice! But not bad, I'm okay with that. Para siyang leaf, di ba? Okay, I'm just gonna swirl this and let's go, Miss Pia. Alright. Swirl. So, Okay, up high first, up Up high. high. Bit more. A bit more. Oh, come out! May konti! Okay, sige. We got something out. May lumabas naman. Okay, so yung ano lang doon is masyadong dahan-dahan lang. Yung paglagay ko. Oo, yung paglagay. Kasi kung masyadong dahan-dahan, yung makapal na milk sa ibabaw, Hindi siya, lilipat? Oo, hindi siya lilipat. Pagkatapos sa kung turuan ni Micael, ipatitikim naman nila sa akin ang perfect blend black coffee. Kasama, walang iba, kundi ang kanyang wifey, Mrs. Megan Daes. May I invite Miss Bones Daes? Mrs. Daes. Hi, Mrs. Daes. Hello po, Yang. So sweet naman. So we're Iba making talaga pag coffee bagong for Miss kasal. Pia, Madam Pia, Okay. slash Pia. So we're making Yes. coffee for you the way we make it at home. At home. So usually tag team kami. Si Micael yung nagpe-prepare ng beans. Ready? And fire away. So yung nilagay mong amount, good for 2 cups of coffee yan. Yes. So 16 grams ng beans and then 240 ml of water at 92 degrees. Wow. So yung coffee namin, we like our coffee very light. So hindi heavy kasi I'm sure may mga natikman ka ng coffee na mabigat sa panlasa. Oo. Cheers. Cheers! Sarap! Thank you so much, Mr. and Mrs. Daes. Mr. and Mrs. Young Daes, Daes Young. Thank you! Ang naging takbo ng buhay ni Micael Daes, maihahalin tulad mo raw sa kapeng mainit. Sa bawat paghigop, malalasahan mo ang kaunting pait. Pero sa huli, mas nangingibabaw pa rin ang tamis ng tagumpay. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Micael Daes? Sa bawat experience mo sa buhay mo, maging positive man yun o negative, kailangan ma-appreciate mo siya. So in success and in failure, I think importante na makita mo yung blessings na nandoon. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.